Buenos dias, damas y caballeros. Nakakatuwa itong mga DDS na may padala-dala pa itong si Senator Robin Padilla ng maleta ng mga signatures dyan sa Supreme Court. Siyempre may patama pa rin ito sa mga maleta. Wala tayo, maleta culture na tayo. Sa mga maleta nila Saldico. So okay, nagdala siya ng maleta na bearing 300,000 signature. Morning. 300,000. So morning. So napakalaki naman ng 300,000. Kumbaga very short pa rin yun. Kahit umabot na sila ng 300,000, very short kasi earlier nagsabit ata sila ng 160. Ngayon nadagdagan, so 300,000 plus na. Pero still it falls short of the target nila na 1 to 5 million dito sa signature drive nila sa Tay Kami Naman. Kumbaga pakonti na lang mga tao na nabubuhala nila kahit mga DDS kasi parang sa tingin ng mga yung mga critical minded na mga DDS, in fairness meron naman dyan na nag-iisip pa rin na alam nila niloloko lang sila nitong mga high ranking mga DDS kasi hindi naman talaga, wala naman talaga magagawa ang Supreme Court. So in short, alam na nila, bistado na nila na no matter anong gagawin dyan sa signature na Tay Kami Naman signature drive nationwide, bumili pa sila ng bus para lang umikot sa buong bansa. Pero still, kahit umikot sa buong bansa, ang katakot-takot ng gastos sila doon sa Roro, pero ganoon pa rin, hindi pa rin umabot lang man ng 500,000 hanggang 300,000 lang. So ang question, sana yung 32 million SD card vote ni Sara Duterte at sana yung 15 million SD card vote ni Duterte. Combined 35 million din yun or 37 million. Sana yun. Bakit 300,000 lang? So kumpara sa sinasabi nilang malaking boto ni Sara Duterte at ng tatay, lumalabas na nilalangaw pa rin itong signature drive na ito. At ang pinakamasakit, over a year na ago, kasi pinaila nila itong petition for the issuance of writ of habeas corpus. Kumbaga gusto nila ng korte orderin ang Marcos administration para ipakita sa kanila yung katawan ni Duterte, habeas corpus. In short, kailangan pa gawin ng gobyerno pabalikin si Duterte para ipresenta sa kanila na buhay ito, ganon, or wala itong sakit, ganon. So engod ba mga justices ng Supreme Court? Siguro sa tingin nila bobo yung mga justices ng Supreme Court kasi pinatay nito ang impeachment para bigyan daw ng side si Sara. Ngayon nabigyan na ng side ni Sara, binoykot pa yung hearing. Hindi lang siya, pati mga lawyers niya.
kumbaga binababoy niya talaga, kumbaga iniinsulto niya talaga ang proseso, pati yung nag-order nitong hearing na ang Supreme Court. So kaya mas malabo makuha nila ito kasi mas nainsulto na yung Supreme Court. Ano sa tingin nyo sa amin? Bobo na? Umakyat kayo sa amin para humingi ng tulong, para bigyan kayo gumawa ng kung meron man second impeachment, dapat dumaan sa House Justice Committee hearing. Ngayon nandyan na sa House Justice Committee hearing. Hindi nyo naman sinagot yung mga issue at hindi naman kayo sumipot sa hearing. Ngayon gusto nyo i-TRO pa namin yan. Kami nag-order yan, paano namin i-TRO at pigilan ang isang bagay na kami ang nag-order na gawin. Pagkatapos eto pa, on top of that, gusto nyo pa pagbigyan namin yung habeas corpus petition nyo, ipresenta si Duterte. Paano namin gagawin yan? Kami mga justice in ropes, magrarapel mula sa helicopter dyan sa The Hague at i-rescue si Duterte. Sipin mo na lang, mga justice in ropes. Ano kaya itsura nun, nagrarapel o nagpa-parachute mula sa helicopter o aeroplano para gumawa ng rescue mission kay jailbreak kay Duterte para ibalik siya sa Pilipinas, kasi wala naman army ang Supreme Court justices, walang pulis meron sila mga security staff, pero para lang to protect and defend yung mga building niyan para hindi siya nakawan. Yung mga records niya hindi nakawan ganun. Pero wala yung sarili nilang army. They rely on the Marcos government. Ba't naman iba, kahit gusto pa ni President Marcos ibalik, wala rin siya magawa kasi he has to honor our international commitments. Kasama na dito sa ICI sa ICC nung member pa tayo ng ICC. So itong buong ginagawa nila, Robin, this is so absurd. Another panluloko na lang talaga ito sa mga DDS. At siguro kaya meron din daw binibigyan ng kwan dyan, ng mga card Siguro ito na rin, for example, yung nag-sign na, kasi kailangan mag-present ka ng ID, ibigay mo yung contact numbers mo. So siguro gagamitin nila ito, manggagamit na talaga, gagamitin nila ito, mga volunteers nila, mga forward supporters, forward base ni Sara Duterte. Kumbaga lahat ng text na kailangan nila ipakalat ng mga fake news, ipapakalat nila gamit itong 300,000. Kung totoong tao itong 300,000. baka kalahati dyan invento lang. So wala talaga, So parang hindi pa ba kayo nahalata na isang taon na hindi pa inaaksyonan ng Supreme Court yung petition for habeas corpus nyo? Don't you get the message na hindi na kayo pagbibigyan yan, kasi wala naman talaga magawa rin. Tali rin yung kamay ng Supreme Court. Wala andun na dapat ka i-dismiss na lang yan petition na yan for being moot and academic. Patulan na lang sila. Sabihin, ano ba kayo mga gunggong? Nakita nyo na nga, wala na si Duterte sa Pilipinas. Paano namin ibalik yan? Yun, pero tingnan natin, baka maglalabas pa rin ang ruling ng Supreme Court dismissing for being moot and academic. Kumbaga wala nang pwede pag-usapan pa dahil wala na nga si Duterte dito. So i-kwan lang yan, either hindi na lang aksyonan ng Supreme Court yan or i-dismiss na yan. So buti naman, at least natauhan na rin yung mga miyembro
na talaga niloloko lang sila ng mga leader nila, Sara Duterte, nila Robin Padilla, at itong mga organizers na mga, they just want to keep the hope alive. Morning. Kasi tulad ng sinabi natin, the moment ma-realize na talaga ng karamihan ng mga DDS na hindi na makakalabas si Duterte, bibitawan na nila yan si Sara, ilalaglag na nila yan. They will choose another leader kung may magaling na presidential candidate na nakita nila worth supporting. Kasi parati ko sinasabi sa inyo, hindi naman transferable yung popularity ng tatay sa anak. Iba talaga ang tatay. Nakilala ko, yung kliyente ko yung si Duterte. Malayong malayo yung mga anak, alam mo, pakitang tao lang. Kiyalata nga, burgis eh. Si Sara nga, hindi marunong sumakay ng ordinary aeroplano, puro helicopter, puro private jet. Nakita nyo na ba yan? Minumugan sa mga domestic airport? Hindi. Kasi puro private jet yan at helicopter. Diba? Na-kontrobersya pa kasi dyan na nagwa 1 million per flight siya araw-araw. Makauwi lang ng Davao. Ha? Ha? Pasalamat pa siya sa birthday ni President Marcos. At marami sinasabi nung pinigil ni President Bongbong Marcos yung paggamit daily ng presidential chopper, doon nagsimula na galit siya. Pero hindi, sa akin ang punot dulo talaga ng away nila ay yung commitment na deal na nakuha nila kay Marcos na mag-slide down si Sara sa BP, sa BP, basta mag-term sharing sila. Kasi ganyan naman magaling na formula ni Gloria Macapagal-Arroyo, yung term sharing ni Alan Peter Cayetano at Alan Velasco. So yun, nung nakita nila na hindi yung tutuparin ni Marcos, doon nagsimula yung away nila. Okay, so yun, and now andito na tayo sa sitwasyon na ito kung saan parang malaking sampal at insulto ito sa kanila na hindi sila pinapansin ng Supreme Court. Buti naman, ha? Akala nyo dahil namukhang bobo ang Supreme Court na pinagbigyan yung petition ni Sara na para patayin yung impeachment, akala nyo ganyan, bobo na talaga. Hindi naman. At I'm sure hindi kayo i-ignore na lang ng Supreme Court hanggang mamamatay na itong issue ng petition for habeas corpus. Kasi talaga wala naman, it's useless. It's a useless enterprise. Parang pang PR na lang nila yan. Parang pareho lang sa TRO petition ni Attorney Torion. Pang media lang, parang propaganda lang, PR ops lang. Okay? Sige, hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.